Just now, matindi to. Nabulabog ang Kongreso, Speaker nagulantang sa pasabog ni Sen Escudero at Angara. Ano kaya yung pasabog na yun? Yung mga pasabog na yun, dyan ako nai-intrigue. At syempre, itong balitang ito ay nagbula kay Banat News Updates. At syempre, ito rin ang inyong lingkod na si BT, no, na magbibigay ng reaksyon at komento sa mga balitang ating napapanood ngayon. At ang inyong kadaldalan ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Oh? Sir Badong? Senado, credits. Pumalag na po sa pambubuli ng mga congressman. Pumalag na po ang mga senador. Ito po ang pahayag ni Angara. Inaaraw-araw daw sila ng mga congressman na ibuli dahil po dito sa gusto po ipapasakas sa kanila ng mabilisan. Ito pong tinatawag nilang RB86, no? Yung pong pagbabago sa economic provision ng Konstitusyon ng Pilipinas para makapagsimula na raw yung chacha. Sabi ito po ang sinabi ni Angara na siya po yung pinuno, no, ng nag-committee, subcommittee na anong tawag dito? Naghihiring po, no, dito po sa charter change sa Senado, no. Particular, ito po siya po yung chairperson of Committee on Finance at siya po yung subcommittee on amendments, particular po dito sa amendments sa economic provision ng ating Constitution. Sabi ni Angara na sila po ay continuous sa pamamagitan po ng pagsasagawa halos araw-araw ng mga press conference nitong mga congressman ay continuous po yung pag-atake. It will help going forward, pero sana pag nasagi kami, hindi naman pwedeng hindi kami sumagot. Self-defense lang yon, inherent right of every individual, every institution to defend themselves. Sabi po ni Angara sa kanyang kapihan sa Senado. Hindi ba pag binubuli ka, hindi ka sasagot? Hindi naman pwede. Ako ang author ng Anti-Bullying Act sa House. Angara half-jokingly. Okay. Kasi parang nga nangyayari dito, no, pinipressure nila masyado yung Senado. 'Di ba? Para talaga ma-pressure na ma-pressure, mataranta sila ever. 'Di ba? Kasi nga, 'di ba, gusto nilang mawala talaga 'yan. Kasi kung 'yan talaga sa Senado talaga, is alam natin mahigpit diyan. Talagang pag-aaralan talaga kung ano yung mga gustong ipatupad niyan, kung ano yung mga gustong aprubahan diyan, 'di ba? So, ang gusto ng Congress ngayon parang nababalitaan natin sa mga bali-balita, no? Na ano sila sa Senado. Pero ang tagal na, no? Hindi naman nagkakaroon ng problema ang Congress at Senado. Hindi naman kasi magre-react ng ganyan ng Senado kung hindi masyado naaapektuhan. Diba? Kasi sinasabi nila, yung mga Senado hindi na nagtatrabaho. Kantong ganyan, magtrabaho kayo. Diba? Wala na kayong ginagawa. Paano sila makakapag-concentrate sa trabaho nila kung sila ay pinapakailaman o sila may hindi magandang mangyayari sa mga posisyon nila dyan? Merong nagtitreat sa kanila. Hindi maganda yun. Kahit ikaw, kung may problema ka na dinadala, masyado kang ini-stress, ikaw makakapag-concentrate ka ba sa gagawin mo? Kahit gustuhin ng mga senador na magtrabaho, hindi sila masyado makapag-concentrate. Siyempre, yan ang pupukusan nila muna. Hindi kasi biro-biro yan sa Senado, yung threat na yan na maaari silang ganyan, mawala, ganito, ganyan. Lalong-lalo na yung may mga gumagapang na pirmahan na yan. Okay lang sana kung yung pirmahan na yan is talagang bukal sa loob ng mga pipirma. Ang problema nga, merong nakasaad na mahiwagang kamote dyan sa pirma na yan. Paano yun? Kung tinanong po siya kung parang binubuli ba sila ng mga congressman, sabi po ni Angara, parang gano'n na nga po. Ayun. Kasi inaraw-araw sila Hindi ba parang bully yun? Yan po yung sinabi ni Senator Angara. Pumunta ka ng CR, tapos, ando na naman yung bully. Pati pala sa CR. May congressman sa CR. Hindi ba parang inaaraw-araw? Chips ka na, natutong pa rin. Time out. Magtrabaho naman tayo. Yan po ang sinabi ni Angara, no, dito sa mga congressman. Alam nyo, minsan, di ba, yung mga bully, binubuli po niyan yung mga baban-ban-ban din Ngayon ko lang po narinig na yung Senado. Binubuli nila, mga matatalino yan. Ngayon ko lang po narinig na yung sa totoo lang ay binubuli ng mga congressman. Ito lang po, napakahina talaga ng liderato ng ating Senado ngayon. Never sa history po ng Senate na
umaangal yung mga senador na binubuli sila ng mga congressman. Kung titignan nyo po, sa botong-boto na lang, pumapayag kayong bulihin kayo. Eh, ang pinakakulelat na na senador, ang boto po niyan ay 15 million. Samantalang ito pong mga congressman, malaki na yung 200,000 na boto para sa kanila. Di po ba? Kaya hindi ko alam kung bakit po kayo kinakayan-kayanan. Ngayon lang po. Ngayong leadership nito ni... Hindi kaya mahina yung Senate President. Hindi kaya dapat magpalit ng malakas-lakas na Senate President. Hindi kasi, di ba? Kung merong malakas talaga na nakatindig dyan, alam natin yung mga senador na yan, ng mga nakaupo dyan, is palaban lahat yan, matatalino yan. Kaya nga sila naging senador, kaya sila binoto ng tao at nakakuha ng milyong-milyong boto. Di ba? Alam naman natin na may tira sila. No? Pero kung Congress is gaganunin lang sila, ay hindi tama yon. Tama naman si Sir Badong dun. Milyon-milyon ang bumoto sa mga senador. Buong Pilipinas, hindi katulad sa Kongreso, distrito lang. Halimbawa, distrito mo, ganito lang. Yun lang ang bumoto sa'yo. Pero ang congressman, no, o congressman, congresswoman, kapag dinala mo sa Senado yan, kapag pinatakbo mo yan, subukan mo. Di ba hindi na nanalo? Depende na lang kung talaga napakaganda ng ginawa mo sa Pilipinas talaga. Ang laki ng naging papel mo, ganda ng nagawa mo. Pero kung ang magiging papel mo lang, mang-inis ng mga tao, tapos tatakbo ka senador, huwag mo lang pangarapin. Ay, di ba? Kahit nga baka barangay tanod, hindi ka tanggapin. Di nga, totoo yan. Di ba? Ang mga tao, tinitignan, depende sa gawa. Depende sa talino mo. Depende kung paano ka maglingkod sa mga tao. Doon tumitingin ang mga tao para iboto o karapat-dapat ka makatanggap ng milyong boto. Hindi yung para inisin mo yung mga tao o busitin mo, gumawa ka lang kung ano-ano na hindi gusto ng mga tao, tapos tatakbo ka ng mataas na posisyon. Eh di wow! Hirap naman yun. Yung mga senador na yan is hindi dapat binubuli yan. Dahil mas mga matatalino yan eh. Hindi naman makakarating sa Senado yan mga yan. Kung ganun lang yan. Si Robin Padilla nga no? Medyo nagkakaroon na ng wais na utak. Si Manny nga, nagbabago na. Oh. Nagbago na ba? Ayun nga. Di ba? Biri at leadership ni Romualdez, kinakayanan po kahit po yung mga pinakamalalakas na dapat siguro palitan House of Representatives. Kahit po yung makapangyarihang speaker in the past, si Speaker Ramon Mitra at si Speaker Jose de Venecia. Hindi ko po nabalitaan na binuli yung mga wala tayo nabalitaan. Kahit ako wala ako nababalitaan ng Senado, Kongreso, nagbabangga. Wala talaga. Ngayon lang. So, ang sinasabi po ng mga Senado, mas maganda raw yung ginagawa nila kahit nababagalan yung mga congressman, no? Na transparent. Transparent po yung ginagawa ng Senado na hearing, no? Nalalaman po ng mga tao, naririnig natin kung ano yung mga gusto nilang baguhin. Kaya po mas maganda raw yun kaysa sa palihim na wala ngang umaamin sa mga congressman na People's Initiative, no? Okay. Sa kaugnay na balita, sinabi naman po ni Senator Chis Escudero na hindi po pwedeng questionin anong otoridad ninyo, di ba? Sabi ni Chis Escudero, ano ang otoridad ninyo sa amin, no? Hindi nyo kami pwedeng utos-utusan kung ano ang gagawin namin sa Senado, no? Kung kami naghihiring pa, maghintay kayo. Oo. At ito pa ang balik ni... Kasi ang Senado, hindi naman pinapakailaman yung trabaho ng Kongreso eh. Kaya kung ano yung ginagawa ng Senado, dapat hindi rin nila pinapakailaman. Diba? Kasi ang problema diyan sa Congress, diba, minamadali nga nila, may gusto silang ipasa. Syempre, pag-aaralan pa ng Senado yan. Ang gusto kasi nila, sila lang talaga. O gusto namin, ito, may papasa tayo rito, kailangan tayo lang. Kaya gusto nila, yung Senado, yung one vote lang, diba? Kasama na rin yung Senado doon. Kahit bumoto pa sila ng ayaw nila, 24 lang sila. Lalaban mo sa 300. Kahit yung 200, umuuron eh. Kahit yung 100, ba 300 ng congressman. Kahit yung 100, hindi umuo doon sa gusto ipasa ng Congress. Tapos, sama mo yung Senado, 124. Talo pa rin sila, may 200 na oo. Ang gulang ng Congress ganyan. Dinadaan niyo sa gulangan. Escudero, no? Bakit hindi kayo lumantad na kayo ang nasa likod? O basahin natin, mas maganda na baka sabihin nyo,
Ito sabi ni Escudero, why don't they come out in the open? Oh. Be accountable Na and admit kayo to the ni public Sir that Bado. they are truly the ones Hindi, si behind Cheese this pala yun. peking Oh. people's initiative instead of doing a striptease. Mm. Di ba? Tinawag po niya yung unti-unting paghuhubad, striptease. Striptease. Itong ginagawa nila, bakit striptease? O eto po, pinaliwanag ni Cheese Escudero. Nung una daw, sabi nila, wala silang kinalaman. Then, sumunod na sinabi nila ay facilitator, but not orchestrator. Yan ha. Una daw, walang kinalaman. Ikalawa, facilitator lang sila. And now, they have the nerve Kung walang to say, kinalaman yung Congress, ibig sabihin, bumabatikos yung Senado sa Congress, ibig sabihin, gawa-usap lang sila. Para nagpapapampam lang yung Senado sa Congress. titigil namin ang PI pag pinasa nila ang RB86. So, ibig sabihin, sabi ni May kapalit? Talagang may kinalaman sila dito, no? Oo. Okay. At sinabi pa ni Escudero, hindi po pwede na yung mga tao na nakatira sa salamin na bahay, glass house, should not throw stones. Oh. Dapat. Huwag ka mambabato, sa madaling salita, huwag ka mambabato kung nakatira ka sa salamin na bahay. Dahil pag binato ka, barag-barag yung bahay mo. Okay. Ibig sabihin, wag magpakialaman. Kaya nga, ano yan sa House tsaka sa Senate, separate kayo. Hindi kayo, magkaroon kayo ng parliamentary courtesy. Okay? Yan lang po yung sa balita natin dyan na pumapalag na po ngayon yung mga senador dito sa mga Abay, dapat lang. kagalang-galang na congressman natin. Kasi ang kapangyarihan nila Galang-galang. Di kaya kagulang-gulang. Peace. Sorry Napaka-makapangyarihan ng congressman natin ngayon. Buhat no si Tambi. Akala mo lahat kaya nila Akala mo sila yung pinakamakapangyarihan mga tao ngayon sa buong mundo. Ayon, at ating natunghaya ng video na nagbula kay Banat News Updates at syempre natunghaya natin si Sir Badong Aratales. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo ngayon? Aba ang Senado ngayon talagang palaban na sa Congress. Dapat naman talaga nila ipaglaban kung ano yung posisyon nila. Alam naman natin na ang Senado naman is nagtatrabaho. Talagang nape-pressure lang sila o pinipressure sila nung kabila. Pero ngayon lang talaga nag-away Kongreso, Senado, di ba? Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.